Sa halip na household goods, mga segunda manong sasakyan ang nabistong shipment ng isang balikbayan. Mula sa Manila International Container Port, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, posibleng makulong nga ang isang balikbayan dahil sa technical smuggling. Makarang madiskubre sa kanyang shipment ang mga segunda manong motorsiklo at kotse. Tinatayang mahigit 3 milyong piso ang halaga ng misdeclared shipment mula Amerika. Idineklara ang mga ito ng balikbayan na si Efrel Lopez bilang mga household goods at personal effects, pero nang dumaan sa extra inspection ng Bureau of Customs, 3 second-hand na motorsiklo at isang kotse ang nakita. Malinaw na kaso raw ito ng technical smuggling. Kapag napatunayan na may kasalanan ng importer na balikbayan, posible siyang makulong mula 3 hanggang 6 na taon. Ayon yan kay Customs Deputy Commissioner Ariel Nepomuceno. Magsilbi rin daw sana itong aral sa mga iba pang balikbayan na hindi pwedeng mag-import basta-basta ng mga ginamit niya ng sasakyan sa bansang pinanggalingan. Kailangan kumpleto pa rin ang mga ito sa papeles at dokumentasyon. Rafi, noong namang 2015, 14 na brand new at mamahaling sasakyan ang nakumpiska sa Port of Batangas. Pero ang problema hanggang ngayon, hindi pa rin nasusubasta ang mga ito. Mismong si Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang nagpunta sa Port of Batangas para personal na alamin bakit nakatenga pa rin ang mga sasakyan. Sabi ni Deputy Commissioner Nepomuceno, mahalagang maipasubasta ang mga luxury vehicle habang maayos pa ang kondisyon ng mga ito para mapakinabangan ng pamahalaan. Samantala, narito yung pahayag ng ilang customs official tungkol dun sa mga nadiskubring mga motorsiklo, segunda manong motorsiklo at kotse sa shipment galing Amerika. Implement natin dapat ang batas. Ang problema dyan, may kaukulang parusa yan. Pag natuluyan yung kaso at talaga siya'y napatunayan nagkasala, mahina ang 3 taon na pagkakakulong dyan hanggang 6 na taon. Bukod pa dun sa tinatawag na penalty o fine. Ignorance of the law excuses no one. So bago po tayo, babala po sa ating mga kababayan na yung mga returning resident na bago po tayo magparating ng mga ganitong bagay, alamin di po talaga natin mabuti. Nandito naman po yung customs para mapagtanungan ninyo ano yung mga requirements. Rafi, hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin natin makuna ang panig ng importer ng nasabat na shipment mula Amerika. At yung latest mula rito sa Maynila, balik sa Rafi. June, meron ba tayong balita mula sa mga customs official na bukod dito sa mga individual na nagpupuslit, meron na bang malalaking isda ika nga, mga negosyante o mga korporasyon na nabibisto na rin sila na gumagawa ng ganito ring misdeclarations, June? Sa ngayon, Rafi, parang sa nakalipas na 6 na buwan, ang sinasabi ng Bureau of Customs ay ito pa lang yung unang pagkakataon na may nahuling ganito. Pero noong mga nakaraang taon daw, Rafi, usually mga 1 beses, 1 buwan, may mga ganitong insidente silang nasabat. Ang paliwanag nila dyan, posibleng epekto ito ng magandang coordination ng iba't ibang government agencies at posibleng may takot na rin daw yung mga smuggler na gumawa nito, takot sa Administrasyong Duterte. Rafi. Okay, maraming salamat, June Veneracion.